Office of Planning sa Central Office ng DPWH ang may ganitong impormasyon. Alam naman po natin lahat na hindi lang mga kontraktor ang dapat managot, kung hindi din po ang mga politiko na sa likod nila na nag-insert ng mga proyektong ito sa budget. At yun po yung hawak ni Yusek Cabral. Did you officially tell the ICI na gawin pong o i-consider na state witness si Yusek Cabral? Ito po ang tanong dito mga kababayan. Bakit kaya naisipan ni dating Yusek Cabral na ibigay kay Congressman Leandro Labiste ang mga files? Ang tanong ko lang dito, bakit naisipang maibigay or nanghingi ba talaga ng file ito si Leandro? Halimbawa, pagbigyan natin na nanghingi ito si Congressman Labiste ng file na galing kay dating Yusek, at ganun na lang ba kalaki ang tiwala ni dating Yusek Cabral kay Congressman Labiste? Nabanggit niya ang pangalan ng kasama niyang Congressman Seridon. At nabanggit rin niya ang pangalan ng mama niya, ng mami niya na isang senadora na Senadora Loren. Sir, pwede ba akong magbigay ng isang pangalan? Well, go ahead. Maliban sa yung nabanggit ko last time on your show about Congressman Edwin Garjola na may over 20 billion projects dito, over the weekend kasi may isa akong kasamahan sa Kongreso na nagsabi, bakit hindi lang ni Leandro sa publiko ang listahan? Ang sagot dyan na banggit ko na kanina, pero yung isa is ayoko naman na magalit sa akin yung buong Kongreso. Pero dahil siya ay nanawagan na isa publiko ko, pwede kong banggitin ang insertions niya. Ito po ay si Bicol Saro Party List Representative Terry Redon. Si Bicol Saro Party List po ay may 150 million pesos road project insertion sa Pamplona at Pasacao, Camarines Sur. Ito pong dalawang line items, 75 million pesos each, were awarded to the same company, Bicol Gold Rock, at a winning price of 73.5 million pesos, which is 2% below the approved budget. And this same company, Bicol Gold Rock, has cornered the majority of projects like this in this area. Kaya just to give that one little example, kasi nanawagan naman si Kong Redon na ilabas ang listahan, pwede niyang i-check kung tunay ba na ang Bicol Saro Party List ay nag-submit ng 150 million pesos road projects sa Camsur, at pwede nating tingnan kung may kaugnayan ang Bicol Saro Party List sa Bicol Gold Rock na kontraktor. Pasensya na kayo, I have to ask this, ano? So, ang inyo pong nanay ay wala po dyan sa listahan o nandun sa listahan? First time for you to ask this, and I can say, nandyan. Tinanong ko siya at sinabi niya, hindi naman niya alam yung mga nakalista dyan. At sa mga senador actually, pinakamaliit ang sa kanya. Pero tinanong ko siya talaga at sabi niya hindi niya alam ang mga ito, pero kinocompirma ko po na lahat ng titingnan ko ay nandyan sa listahan. Ang inyo pong ina, si Senator Loren Legarda, ang may pinakamaliit nga ay 1 billion ang kanyang insertion sa 2025 budget. Yung listahan niyo po, na meron din po akong kopya mula sa iba namang source, ay yung BICAM, I think, insertions, di ba po? Kaya ang nasa BICAM na insertions ng senators ay mga nasa 120 billion pesos sa 2025 DPWH budget. Nalungkot po ako, hindi dahil lamang ito ay isang individual na may pamilya, kung hindi din dahil maraming importanteng impormasyon alam niya. At at least yung kanyang files ay nandyan pa, at sana pwedeng isa publiko ito para malaman ng taong bayan sino talaga ang nagpapondo ng mga proyekto sa DPWH budget. Opo. Kailan po kayo huling nagkausap ni Yusek Cabral, Congressman? Actually, matagal na po dahil
hindi na din siya pupunta sa mga hearings sa Kongreso. Pero ang Dito sa sinabi ni Congressman Labiste na hindi na ho si dating Yusek Cabral pumunta sa hearing sa Kongreso dahil ba oy nararamdaman na niya na karamihan sa mga mambabatas doon naman sa Kamara o doon sa Senado ay hindi na kursunado doon sa sasabihin niya dahil ba kaya matatamaan sila lahat dahil nasa listahan ayon dito sa ulat nito ni Congressman Labiste. files na ibinigay niya nung September 4 ay nasa akin, at para maintindihan ko yung files na ibinigay niya sa akin, may isang taong malapit sa kanya na nagbibigay din sa akin ng impormasyon mula sa kanya. At nanghihinayang din ako dahil pagkatapos ng Pasko, actually dapat magkita kami para may iba pang mga files daw at iba pang impormasyon na sinabi niya nais niyang ibahagi sa akin, dahil I think si Yusek Cabral ay talagang willing na mag-cooperate sa mga investigasyon tungkol sa flood control projects. At for whatever reason, she was not happy with how the investigations were going. And if I may just say, nangihinayang ako na hindi siya ang ginawang state witness, dahil ang ICI mismo ang nagsabi sa akin nung bumisita ako noong November 18, si Yusek Cabral ang may pinakamaraming alam tungkol sa mga proyekto sa buong DPWH. Na maling tao ang ginawang state witness? Hindi ko naman po sinasabing hindi dapat ginawang state witness yung mga witness ngayon. Pero I think this opportunity na hindi din siya ginawang state witness dahil yung mga site inspection ay hindi magbibigay ng impormasyon tungkol sa sino ang nagpapondo ng mga proyekto. Yung files sa Office of Planning sa Central Office ng DPWH ang may ganitong impormasyon. Alam naman po natin lahat na hindi lang mga kontraktor ang dapat managot, kung hindi din po ang mga politiko na sa likod nila na nag-insert ng mga proyektong ito sa budget. At yun po yung hawak ni Yusek Cabral. Willing din pala si dating Yusek Cabral na makipag-cooperate doon sa investigasyon. Pero sa tingin ko, itong sa ICI na binuo nila, wala ka talagang makukuha na magandang resulta. Dahil yung mga tao na andyan sa mag-iimbestiga ay parang kusang loob sana nilang ipahayag yung katotohanan. Pero alam mo natin, sinong nag-create dyan ay ang office sa presidente. Kaya obvious naman na talagang bias, hindi fair. Dahil parang ginawa nilang harap-harapang gaguhan sa harap ng sambayan ng Pilipino. Ito, handang mag-cooperate. Sinabi na handang mag-cooperate, pero wala eh. Yung kinikreate nila na ICI, walang pangil. Lahat lang doon, parang magkwentuhan na siguro sila. Hindi naman na live stream. Pag halimbawa, nagkaroon ng live stream, tapos hindi naman nila-live yung pagkwentuhan nila. So kaya, dyan siguro nagkaroon na ng stress si Cabral dahil walang patutunguhan eh. Hinanapan ng paraan, naghanap na ng paraan yung gobyerno natin kung sinong kaya nilang madiin, sinong kaya nilang madikdik. Makita natin yung mga malalaking tao dyan na talagang may kinalaman talaga dyan sa malaking anomalya, kanya-kanyang
pinagtanggal, pina-resign. Kaya ito talaga parang kinain na ng anay. Instead na ang gobyerno natin magbigay ng katatagan sa bawat isa, lalo na dito sa mga leaders, parang nahaluan, parang kinonvert na nila. Instead yung tao na puti, ginawa nilang gray, kinulayan nila. Pag kinulayan na nila, sila na ngayon ang magmukhang maputi. Dahil, kita mo ito may mga tao, mga sangkot, kusa nang nagsialisan dahil sila, parang, sabihin ko naman, parang guilty na sila. Iyon ang pinapalabas ng gobyerno natin.